Boxing updates, Ryan Garcia tinawag na SP ang dating trainer na si Joe Goosen. Nawalan siya ng tiwala kay Joe Goosen dahil traidor daw itong trainer. Kwento ni Ryan Garcia, habang naghahanda siya noon laban kay Tank Davis, nabalian siya ng tadyang. 3 tao lang daw ang nakakalam na may injury si Ryan Garcia. Ito ang trainer niya na si Joe Goosen at ang tatay niya na si Henry Garcia. Dapat wala daw makakalam sa injury niya habang naghahanda kay Tank Davis. Pero nagulat na lang si Ryan Garcia dahil biglang nalaman daw ni Tank Davis ang tungkol sa kanyang injury. Kaya pinagbintangan niya agad si Joe Goosen na espiya sa grupo. Dahil 3 lang silang nakakalam na may injury siya, pero bakit nalaman daw ito ni Tank Davis? Kaya ngayon wala na raw pakialam si Ryan Garcia kay Joe Goosen kahit nakipagsanib pa kay Mario Barrios. Papatulugin pa rin daw niya si Mario Barrios ngayong February. Sa iba pang balita, former WBO lightweight champion na si Keyshawn Davis, sinuportahan niya si Terence Crawford sa hindi pagbabayad ng sanctioning fee. Sinabi ni Keyshawn Davis mula ngayon hindi na rin daw siya magbabayad ng sanctioning fee. Bakit daw siya magbabayad sa belt na binigay sa kanya bilang champion? Sa ngayon wala nang hawak na belt si Keyshawn Davis, kaya mahihirapan ito maging champion ulit kung wala siyang balak magbayad ng sanctioning fees. Pwedeng hindi na ito makakyat sa rankings at hindi na isanksyon ang laban niya. Business kasi ang boxing at bago ka makahawak ng belt, kailangan sumunod ka muna sa patakaran nila. Sa iba pang balita, Teofimo Lopez sinabing hindi mahirap maghanap ng sparring partner gaya sa galawan ni Stevenson. Madali lang maghanap ng boksingerong gagaya sa galawan niya, kaya hindi raw nababahala si Teofimo Lopez. Hindi rin daw nakakatakot ang estilo ni Stevenson, kailangan lang huliin ito sa ring dahil siguradong aatras ito sa buong laban. Pero may kasabihan nga sa boxing, kahit umaatras ang boksingero, basta siya ang nakakatama ng malinis, siguradong panalo. Kung si Teofimo Lopez hindi siya nahihirapan na maghanap ng sparring partner gaya kay Stevenson, malayo naman ito kay pambansang kamauman ni Pacquiao. Dahil problema ng mga kalaban niya, mahirap daw maghanap ng sparring partner gaya ni Pacquiao dahil kakaiba raw ang kanyang estilo. Sa iba pang balita, ayon sa ulat ni Dan Rafael, Oshiaki Foster binakante ng WBC interim lightweight belt. Matapos manalo si Foster kontra Stephen Fulton, nakuha niyang WBC interim belt. Dapat dedepensa lang ni Foster ang kanyang WBC super featherweight belt, pero nag-overweight si Fulton. Kaya ang ginawa ng WBC, sinanksyon nila ang WBC interim lightweight belt. Kumbaga umakyat na lang ng timbang. Pero ngayon binakante rin agad ni Foster ang WBC interim belt. Dahil ayaw niya lumaban sa 135 pounds, mas pinili pa rin niya na manatili sa 130 pounds para depensahan ang kanyang super featherweight belt. Si Mark Magsayo ang makakalaban ni Foster dahil number 1 ito sa WBC. Pero nag-utos muna ang WBC na maglaban si Magsayo at Magnesi para sa WBC Eliminator. Kaya kailangan manalo si Magsayo kay Magnesi. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.